Hello po sa mga viewers. Good day po sa ating lahat. Maulan po ang ating umaga ngayon sa ating coop. So medyo ilang araw po tayo hindi nakapag-upload or ilang linggo lumipas. So ngayon po i-vlog natin ngayon yung ating mga alaga or updates natin sa ating coop. Kahit ngayon maulan, subukan natin mag-upload ng video. So samahan niyo po ako. Ito na po ang lagay ng ating coop. Sa ngayon po umuulan, wala namang pagbabago, nahayaan lang natin sila nakakulong. And dito naman sa ating kabilang kulungan na free range, nawala na yung ating pair na talisain, which is yung rooster na si Cardo Talisay tsaka yung anak niya. Sinuwap natin siya ng sirama since nawala kasi yung ating sirama na hen. So kaya nag-decide na rin ako na makipagpalit or swap yung ating pair na talisain. So mamaya papakita ko sa iyo yung pair ng sirama na i-pair natin kasi gusto ko siyang paramihin, at yung rooster natin na si Kulit, gusto ko siyang magkaroon ng pair para maparami ko na rin sila. So yun na nga. Dito naman sa side na to, nawala nating brooding cage dito, and yung isang kulungan na tatluhan nilipat ko na doon sa kabila kasi mas maluwang doon, at sa tingin ko kailangan ko na mag-expand kasi dumadami na rin aking mga alaga. Dito tayo sa ating breeding cage. Itong si Uno tsaka si Pakito pinagpalit ko ng pwesto. So si Pakito nandyan na siya, si Uno nandito na. And then ito si Jinky, nakapisa na siya ng mga sisiw niya. Problema, mga ilang araw lang sinisimulan niya nang tukain yung mga balahibo or pakpak nung mga anak niya. So hiniwalay ko na siya at sinama ko na muna dito sa anak niya kay Uno. So sila ngayon ang pag-prepare ko nitong breeding season. So back to mother itong si Uno. So ngayon hindi pa siya kondisyon. Oras na umaraw papaliguan ko siya and pupurgahin ko na rin. Ito naman si Pakito, i-prepare ko siya kay Fiona. And kasi si Fiona pinaglimlim ko muna, ginawa ko siyang incubator. Marami kasi tayong sobrang itlog ng standard bantams, kaya i-prepare natin siya kay Pakito itong susunod na breeding season. So ayan siya, huliin ko nga saglit. Ayan, ilang araw na rin siya nandito sa kulungan. So wala pa ngayong ganap, hindi naman sila makababa kasi maambon. Ngayon tumila ng konti ulan, kapag ko lang siya saglit nako ko nang gagawin niya. So talagang sabik din sila sa lupa. Mga ilang linggo rin silang nandiyan sa kulungan kasi tigil ang ulan eh. Ayun na, ang tapang talaga nito. Tapang na rin naman si Uno eh, talagang nagigiraan sila. So binalik ko na si Pakito. Tingnan natin si Uno. Subukan natin siyang mulihin. Ayan. Then baba natin siya saglit. Kasi ilang araw din silang nandiyan sa kulungan eh. Dala na nga ng umuulan. So ayan oh, sabik din talaga siya. Nahaya ko muna siya makatuka ng mga bato-bato tsaka buhangin dyan. Ayan siya oh, talagang nasasabik siya, nag-i-enjoy naman siya. Hayaan ko lang siya mga ilang minuto dyan. So dito naman sa triple cage natin, dito wala nakalagay, tsaka dito may bago tayong nilagay dito na anak ni Cardo Talisay. So wala na kasi tayong rooster na standard bantam, so ito na lang ating gagawing breeder. So ngayon hindi pa siya ganun ka-matured, pero tumitilak na to. And mga ilang buwan pa mag-i-stud na rin to, kakasta na rin to ng mga hen natin doon sa kabila. So siya yung gagawin natin breeder. White siya na may brown, so parang pile, and rose comb siya. So ang pogi din oh. So sige, abangan natin to, itong rooster na to. And then dito naman sa kabila na to, nandito si Tanda tsaka si Kimi. At ayun si Kimi oh, naglilimlim na siya finally.
syempre si Tanda nandito lang din. Nangyari, madumi na may balahibo niya, mga ilang araw lang. Talagang di maiwasan kasi nasa kulungan lang sila. So pagka umaraw, papaliguan ko ulit sila, probably mga next month. So ayos lang yan, muulan pa rin naman hanggang ngayon. So ayan si Uno. Sige, kumahay ka muna dyan. And dito, yung mga standard bantams na pasisiw, lumalaki na rin naman sila. Ayan, so far masisigla naman. Dumadami na talaga ating alaga. So siguro magre-release na rin ako or mag-out ako. So if interested kayo, PM nyo lang ako or visit nyo lang yung page ko. Baka sakaling interesado kayo magkaroon ng ganitong mga alaga, and i-out ko sila. Ito pala ilagay ng ating free range na kulungan. Wala na dyan yung ating talisain na si Cardo Talisay. So pinalit natin siya ng Serama pair. Ngayon yung mga anak niya tsaka yung hen, sabay-sabay na sila naglilimlim doon sa itlogan doon sa corner. Kahit anong gawin ko, naglagay na ako ng itlogan sa taas tsaka yung fake eggs. Hindi pa rin nila matutunan mangitlog doon. Talagang gusto nila doon sa kulungan doon sa yung itlogan doon sa gilid. So tatlo sila naglilimlim dyan. Ang ginagawa ko na lang, pag kami napisa, winawalay ko na lang kagad yung kite o yung sisiw. At nilagay ko siya dun sa box na may ilaw para mas mapalaki ko sila at ma-prevent natin na mamatay, kasi wala naman na kasi yung paglalagyan din sa mga yon, kasi iba yung breed ng mga standard bantams yun. So tingnan natin sila kung anong lagay ng mga inahin natin dito. So ayan sila, ito yung hen na naglilimlim, tatlo po inahin yan. Una yung itim na hen na nangingitlog dito, yan ang gusto nila maglimlim, kaya pala dumadami dito talaga sila nangingitlog, yung isang talisain na babae tsaka yung Colombian hen na yon. So hinayaan ko na sila tatlo dyan, bawat kapisa na sisiw hinihiwalay ko na lang kagad. Tapos kaya pala kadami-dami nagkahalo-halo sila tatlo nangingitlog, kaya yung iba pinalimlim ko kay Fiona. So ayun, so far di na pa sila nababasa rito, secure naman yung itlogan na yun, kahit umulan plastic siya, hindi mababasa. At naglagay ako ng bubong or yero dito sa taas, hindi naman sila nababasa, at kakapisa naman sila ng sisiw. So inayaan ko na lang hanggang sa wala pa naman tayong rooster na i-prepare sa kanila. So hayaan ko lang sila dyan kasi mapisa nila lahat ng itlog. So yun lang. So ito pala yung aking mga sisiw na nakukolekta. Nilagay ko sila sa box, tapos nilagyan ko lang ng karton sa ilalim para makolekta yung mga ipot para matuyo din. Then naglagay lang ako ng mga malilit na feeds or may mga butil-butil na malilit na mais para pagkain nila. So 8 na to, yung mga kitty na to. Kaya naglagay lang ako ng ilaw para naman kahit walang nanay maiinitan sila. So 1 to 2 weeks pwede na sila ilagay sa malaking kulungan. Nakaka-survive naman yan, basta bigyan mo lang sila ng vitamins. Ito nga pala yung aking bagong kulungan na tatluhan. Dito ko nilagay yung ating mga sisiw and yung ating Serama. So kung matatandaan nyo, ito si Kulit, ayan, and then yung ating bagong hen na isinwap do sa ating talisain na standard bantam na si Cardo Talisay. So ayan, meron to kapares tong hen na to. So iniwalay ko muna, so bala ko sila yung ipag-pair para makita ko kung anong magiging kalalabasan. At tingin ko bagay naman silang dalawa So ang ganda ng stance ng hen. So sana maparami ko sila. So ayan siya. And then dito tayo sa ating mga sisiw. Ito yung anak ni Jinky. Mapapansin nyo may mga sugat sila sa pakpak kasi tinutuka sila ni Jinky. So hiniwalay ko na yung nanay nila.
So naglagay lang ako ng karton sa paligid para hindi sila ginawin. So far masisigla naman sila at naglagay ako ng beet pro dun sa kanilang inuminan. So 7 yan. Napisa naman ni Jinky lahat ng anak niya. At dito naman sa kabila, ito. So 3 weeks na rin itong mga sisiw na to, anak to ni Fiona. So 8 yan. Pag check ko dyan, 4 yung short legs. So ganun din, naglagay lang ako ng plastic sa gilid para hindi sila mabasa. And malalaki naman itong mga sisiw na to, kaya naman nilang mag-survive kahit walang ilaw. Based on my experience, kahit wala silang ilaw, as long as hindi sila nababasa, nalalamigan, maayos yung kulungan nila, hindi, okay sila, magsusurvive sila. So ayan sila. Dito naman tayo sa ating Chabo Bantam cage na breeders. Check natin sila isa-isa. So itong si Ringo, andyan pa rin siya. Yan yung pair niya na BBR na hen, naglilimlim na, malapit na rin mapisayan. So binilang ko 18 to 21 days. So probably 2 days from now mapipisa na yung mga itlog niyan. Nakakulong lang talaga sila sa ngayon kasi umuulan. And then ito naman yung pair natin, wala pa silang itlog, na silver and golden duckling. Pair nila na buff na hen, wala pa rin itlog, talagang kambal din yung hen, no? Siyempre yung silver and gold natin, kapatid din ito. Ito naman sila, si Ninja tsaka yung silver duckling na hen na yon, meron na siyang isang itlog. Yan. Dalawa pala, yun, no? Kakaitlog lang niya kanina. At dito si Bruno tsaka si Alus. At ito pala yung bagong ano natin, si Rama. So yun, na-swap natin na kapalit ng talisain natin na standard bantam. So yung pair niya pinaris natin kay kulit. So ang forma din niya, no, maganda rin ng tindig. Kaya lang matanda na siya, ang haba na ng tahid niya. Pero okay lang yun. Nagawin natin siyang breeder. Ito naman yung ating Colombian White. Naglulubog kasi siya, kaya hiniwalay ko muna siya. So ayan siya. Ang dumi rin ng balahibo. Kakaligo lang yan mga nakarang linggo. At itong TVJ natin na Colombian, andyan lang din, chill na chill. Sa ngayon, ito na lagay ng aking coop. Ayan sila. So palagay ko kailangan ko na magdagdag ng kulungan o kailangan ko na mag-expand kasi may mga bago tayong sisiw. So sa tingin ko kailangan ko na mag-release or magbenta o out ng mga alaga. Kung interesado kayo guys, siguro papag-giveaway ako. Kung gusto nyo pong magkaroon ng ganitong alaga, support nyo po ang aking channel. And then kung mapili ko po kayo, bibigyan ko po kayo ng mga manok or kahit mga sisiw dito sa aking mga alaga. So like and subscribe nyo po itong aking channel or mag-comment po kayo kung nagugustuhan nyo po ang aking mga alaga. Ayun po mga ka-breeder, hanggang dito na lang ulit ang ating vlog. Kung di pa po kayo nakasubscribe or bago ka lang dito sa akin channel, please support nyo po ako, subscribe po sa akin channel para naman po ma-update ko po kayo sa mga darating ko or upcoming uploads ko. And kung interesado po kayo sa aking mga alaga, PM lang po kayo sa aking FB page. And kung gusto nyo po mag-avail,
or kung gusto nyo pong around the area lang po kayo, pwede po ako magpa-giveaway. So kailangan ko lang po ng support ninyo. Yun lang po. Maraming salamat.